Ano ba dapat malaman sa multiplication, no? Pag sinabi natin multiplication, di ba? 6 times 10 equals 60. Di ba? So, eto, tawag natin dito sa imo-multiply is multiplicand, tapos factor din siya. Okay? And then, ito naman yung x, titawag natin, no? Ito naman yung multiplication sign. Kasi itong pang-multiply, no, pang-multiply yung ginagamit natin na term, yun yung multiplier. Pero tawag din sa kanya is factor. So silang dalawa is factor, pero ang specific na pangalan nitong imo-multiply is multiplicand, and ito namang specific na pangalan ng factor na to is multiplier or yung pang-multiply. Okay? And then ito naman yung equal sign natin, no? Equal sign. And then, ito naman yung product, yung sagot na tinatawag natin. Okay? So, proceed tayo. Yan yung parts nun, no? And then, pag multiplication, mahalaga na alam natin yung mga basic. Ano ba yung basic dito sa pagmumultiply? Yun yung, meron ako dyan sa mga videos ko dyan sa mismong profile ko, yung mga multiplication table. No? So, dito man tayo sa basic, 5 times 7. No? Ilan daw yun? Pag i-multiply mo yung 5 ng 7, yun ay 35. Yun yung basic dyan, yung isang digit. And then, dito naman tayo, 12 times 6. Okay, 12 times 6. Ano daw yung 12 times 6, no? So, 12 times 6 yun ay, ginagawa natin dyan, ito munang 1 digit, tapos ito namang 1 digit din. So, 2 times 6, kailangan, yung basic, alam natin. Ano ba yung 2 times 6? Yun ay 12. And then, parang sa addition, nagkikarry tayo dito, and then nag-multiply na naman ulit tayo. Okay, so 1 times 6, yun ay 6 plus 1, yun ay 7. So, yung sagot natin doon is 72, or yung product. Okay? And then, 65 times 9, ano nga ulit tawag natin dito? Multiplicand. Tapos dito naman sa 9, ang tawag naman natin dyan is multiplier. So, ito yung pinaka-basic na ginagawa natin dito. Ano? So, itong 1 digit, i-multiply ulit natin sa 1 digit, tapos sinihilera natin sila. And then, yung magiging sagot is ibinababa lang natin sa baba nila. No? So, 5 times 9, yun ay 45. Yung 5 ilalagay mo dito, tapos yung 4 ilalagay mo naman dito sa taas nung susunod, yung sa tens. No? So, 6 times 9, yun ay 72. And then, 72 ba? Hindi, 54 lang, no? No, 6 times 9, kailangan marunong ka din ito, no? 54. Tapos plus 4, magiging 58. Tama ba? So, 945, 54 plus 4 magiging 585. Okay? So, next tayo, no? Yan ay 1 digit times 1 digit, tsaka 2 digit times 1 digit. Ngayon naman, 1 digit times 2 digit naman. So, anong gagawin mo kapag ka 1 digit lang yung multiplicand, no? Tapos 2 digit naman to. Same pa din. Itatapat mo pa din ito dito. Okay, so 5 times 5 times 8, pwede ba yan? Pagka ganyan. O kailangan ayusin muna natin yung pagkakasulat niya. Pwede ba yan? O kailangan ganituhin muna natin. Okay, mas maganda kung gaganituhin muna natin, no? Mas madali. So, pareho lang din naman yan, no? Pareho din naman silang tawag yun, factors, no? So, 3, bali ito muna multiply mo, yung 8 tsaka 5, so magiging 40 yun. Tapos, i-carry 4 mo siya, 3 times 5 yun ay 12. 15. Plus 4 yun ay magiging 90. Thank you sa mga nag-follow sa atin, nagla-like, ano. Please, lang kayo. Para susunod, actually, lahat ng math itatakal natin, no? Hanggang math of investment para yung mga mag-accountancy. Tapos, yung mga calculus para dun sa mga STEM. No? Lahat itatakal natin. Ito lang muna yung mga basic para hindi naman tayo sasabihin na patalon-talon sa lesson. Ano? So, dito naman tayo. 78 times 54. Ganun pa din, no? Itatapat mo tong 1 digit dito. So, 8 times 4, bibilang ka, no? 8.
16, 24, 32. Ngayon, yung 32, yung 2 lang ilalagay mo dito, tapos ilalagay mo naman dito yung 3. Then 7 times 4, yun ay magiging 28. Tama ba? 7, 14, 21, 28 plus 3, yun ay magiging 31. And then, 5 times 8 naman, mamaya magdi-division tayo, no? Tsaka meron din tayong word problem. Okay? So, 5 times 8, magiging 40 yun. Lagay mo dito yung 0, tapos ilalagay mo naman dito yung 4. So, 5, para hindi ka malito, pwede mo siyang alisin na to. Tapos ilagay mo na yung bago yung 4. No? So, 5 times 7, 35 plus 4, magiging 39. So, susulat mo na siya dito. Okay? Ulitin natin. 4 times 8, magiging 32. Ito yon. Susulat mo yung 2, ilalagay mo naman dito yung 3. And then, 4 times 7, magiging 28, magiging 31. So, yung 31, pwede mo nang ilagay dito yung 1, tapos dito naman yung 3. Ngayon, dito naman, magsusunod sa 5 times 8 na. Dito ka naman, no? 5 times 8, ilalagay mo lang, 40 yon, ilalagay mo dito yung, hindi mo dito ilalagay. Okay? Mali yun. Dito mo siya, itapat mo siya dito sa 5. And then, alisin mo na to, yung bago mong carry is 4. So, 5 times 7 is 35 plus 4, magiging 39. Then, i-add na natin, no? Addition na yan. So, 2, 1, pag-add mo, 1 plus 0, 1, 3 plus 9, magiging 2, 12 pala, 12, tapos i-carry 1 mo siya, magiging 4. Okay? Next. Dito naman, dito, pakikita mo, medyo paling, no? So, ayusin natin. Pwede naman natin ayusin yung pagkakasulat. Yung pag-aayos ng pagsusulat, pwede yan, no? Para mas madali mo siyang makita. No? 8 times 4, 32. Sulat mo dito yung 2, sulat mo dito yung 3. And then 4 times 9, yun ay 36 plus 3, magiging 39. And then dito ka naman sa line ng 5, no? Sila naman. 5 times 8, magiging 40. Itapat mo naman siya dito. Okay? And then, imbis na 3, magiging 4 na ngayon. And then 5 times 9, 45, magiging 49. And then, magiging addition na yan. So, 2, 9 plus 0 ay 9. And then, 3 plus 9 magiging 12. Tapos, i-carry 1 mo, magiging 5, 2, 9, 2. Okay? Next. Ito naman, 3 digit times 2 digit. No? So, ang kagandahan dito, nakapantay na siya, no? So, wala na tayo gaanong gagawin. So, testing natin. Okay? Ganun pa din, no? Simula ulit tayo dito sa ones digit, tapos i-multiply natin isa-isa pa ganun. Okay, so 8 times 4, yun ay 32. Okay? Carry mo dyan yung 3. And then, 8 times 5, magiging 40, plus 3, magiging 43. Ilalagay mo, i-carry mo naman dito yung 4, and then, 6 times 8, magiging 48, plus 4, magiging 52. Okay? Next. Ito naman. Puro naman sa lineup na ito ng 3. 3 times 4, yun ay 12. Ilagay mo dito yung 2. Pwede mo na itong burahin itong dalawa para hindi ka malito. Kasi magki-carry 1 ka naman dito. No? So, 3 times 5, yun ay 15. Plus 1, magiging 16. Ilagay mo dito yung 6. Kasi carry 1 mo. So, 3 times 6, magiging... Hindi, sige, antayin-tayin nyo lang, no? Or siguro sa mga susunod na araw, gawa tayo ng oras para sa algebra. Kaya mag-alala, darating din tayo lahat dyan. Sana, nandito pa kayo, no? Follow nyo ako para sa susunod. Kahit ano integral, ano masala sa integral. Differential equation. Kaya ko ituro yun, pareho. Okay? So, saan na ba ako? So, 3 times na magiging carry 1, so 18 magiging 90. Okay? Statics yan. No, kaya ituro yan. So 2, so magiging 3 plus magiging 5, magiging 2 plus 6 magiging 8. Term mo, wala, mahina ako sa term mo. 5 plus 9 magiging 14, i-bring mo dito, tapos magiging
Thermodynamics. May na ako dyan eh. Thermo. Pang mga mechanical kasi yan eh. Mga mechanical dapat na nagtuturo niya thermo eh. Statics sa inyong mga tinuturo. Kaya yan. Kaya dito yan. Okay? Pero matagal pa yan, no? Dadaan pa yung tayo mga ano. Marami pa tayong dadaanan. Nag-algebra pa to. Thank you sa mga naglagyan pa. Ano pa lang tayo? Arithmetic, no? Yung pang elementary pala. Okay? So, 734 times 63. Ito muna. So, 4 times 3 magiging 12. Then, 3 times 3 magiging 9. Plus 1 magiging 10. Lalagyan mo dito yung 0. And then, magkikerry ka. So, 7 times 3 magiging 21. Magiging 22. Ayan, sige. Lahat yan tuturo natin. Pati strength of materials. Major kasi namin yun eh. 12, 9, 21, 22. Okay? And then, dito na tayo sa 6. 6 times 4 magiging 24. And then, dito naman ay magiging, kanina 1, magiging 2 na siya ngayon. 6 times 3 yun ay 18, magiging 20, 0. Ito naman ay magiging 2 na. And then, 6 times 7 magiging 42. 42 ba? Plus 2 magiging 44. Okay? And then, 2, 4, 2, 6, 4. Okay? Ito naman. Medyo nakapaling, no? Pero okay na yun siguro. Itapat na lang natin sa 7, tsaka itapat natin sa 8. No? So, 7 times 4 yun ay 28. Malagbaba mo yung 8, ilalagay mo rito yung 2. And then 7 times 6, yun ay 42 plus 4, magiging 44. Baba mo siya, tapos lalagay mo naman dito. Okay, so, laki. 7 times 7, magiging 49 plus 4, magiging 53. Then, dito naman tayo sa 8. 8 times 4, magiging 28. 32. 32 ba? 2. Tapos kanina, magiging 3 to. So, 8 times 6 magiging 48 plus 3 magiging 51. And then 7 times 8 magiging 56 plus 5 magiging 61. And then, i-add lang natin yan, no? 8, tapos yung 4 plus 2 magiging 6. 3 plus 1 magiging 4. And 5 plus 1 magiging 6. And then, 6. Okay? Next. Ano ba yan? Mulit ba? Mulit. Ito. So, dito naman tayo sa 3 digit times 3 digit. Pero this time, hindi nakasulat ng pagano. So, ayusin lang naman natin. No? 3, 2, 4. Tapos ayusin mo lang siya ng 8, 7, 4. Kasi ganito tayo mag-multiply. No? Hindi tayo nagmumultiply ng ng nakapaganito. Walang nagmumultiply ng ganyan. No? Palagi lang tayo nakaganito. So, 3, 2, 4 times 8, 7, 4, multiply mo, dito muna, 4 times 4 magiging 16, ibababa mo rito yung 6, kasi carry 1 mo. And then 4 times 2 magiging 8, magiging 9. And then 4 times 3 magiging 12, isusulat mo na dito yung 12. And then 7 times 4, dito na tayo sa linya na to, 7 times 4 magiging 28. Lagay mo dito yung 8, lagay mo naman dito yung 2. Okay, so 7 times 2 magiging 14 plus 2 magiging 16. And then i-carry 1 mo naman dito. So 3 times 7 magiging 21 plus 1 magiging 22. So susulat mo siya. Ipapantay-pantay mo lang, ano? And then 8 times 4 magiging 32. Dito na siya sa kalinya ng 8. 2, tapos lagay mo naman dito 3. No? So, 8 times 2 magiging, ingat lang kayo dito sa paglalagay nyo ng carry. So, 8 times 2 magiging 16 plus 3 magiging 19. And then, i-carry 1 mo, ito na lang gamitin natin. So, 8 times 3 magiging 24, magiging 25. Okay, 6,
9 plus 8 magiging 17, baba mo dyan dito.